Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito sa panibago na naman po, no, kaso. Kinasuhan na po si, bukod po sa inisyo kanina na warrant of arrest ng Senado, kinasuhan na po si Pastor Kibuloy ng DOJ. Yan. Talagang no? Lahat na po yung dalawang sangay ng Kongreso, no? Akala mo tuloy, no? Kung titignan niyo po kung kayo po ay taga ibang planeta. Tapos nakita niyo yung mga balita ngayon dito sa Pilipinas. Pag-iisipan niyo pa ito siguro ang pangunahing problema ng mga Pilipino. Itong pastor. Halimbawa po hindi ngayon lang kayo magbabasa lang kayo ng mga balita o magbabasa lang po kayo kukuha lang kayo ng impormasyon. Hindi kayo taga-Pilipinas. Hindi kayo taga-mundo. Tignan nga natin ano kaya nangyayari rito sa lugar na to. Pastor Kibuloy, pinakontempt sa Kongreso. Pastor Kibuloy, may warrant of arrest ng Senado. Pastor Kibuloy, kinasuhan ng DOJ. Pastor Kibuloy. Alam niyo po, maiisip niyo, ito siguro ang pangunahing problema ng Pilipinas. Lahat ng balita nila, Pastor Kibuloy. Di ba? Lahat ng balita dito sa atin ngayon, nakatutok. Nag-walkout na nga si Tulfo, wala pa nagbabalita Nakatutok pa rin lahat kay Pastor Kibuloy. Iisipin ng taga-ibang planeta, ito siguro ang pangunahing kumbaga, parang si Superman, may dumating na si Lex Luthor to. Siguro to si Lex Luthor to. Pag nagapinan nila si Pastor Kibuloy, walang iba ang buong Kongreso, Senado at House of Representatives, pinag-iisipan kung paano mahuhuli si Kibuloy. Ang DOJ, kinasuhan sa Pasig, kinasuhan sa Davao City, si Kibuloy. Pinag-uusapan ng mga buong Twitter, si Kibuloy. Malapit na pumalutas ang problema ng Pilipinas. Pag nakulong po si Kibuloy, bababa na po ang presyo ng bilihin, no? Magkakaroon na po tayo ng maraming trabaho, no? Tapos papasok na po yung mga foreign investors. Ayan po, dahil si Kibuloy po ang tinutukan Handa na po ang lahat sa El Nino. Tataas na po yung mga marka natin sa edukasyon. Mawawala na po ang corruption, no? Hindi na natin kinakailangan ng tiyatya. Dahil tinutukan nyo, imbis na tutukan nyo ay problema ng Pilipinas, si Kibuloy ang tinutukan nyo. Ayun yung nakikita ko. Baka si Kibuloy ang problema ng buong Pilipinas. Baka pag napakulong natin si Kibuloy, puta, tiger na tayo. Hindi po ba? Malala Pag meron po nag-ipon ng mga dyaryo ngayong araw na to, tapos ibinaon niyan sa lupa, tapos hukayin. Puta, itong Kibuloy na to, ano kaya ginawa nitong Bakit lahat sa gobyerno? Kulang na lang po. Ang hindi na lang po involved kay Kibuloy, yung presidente ng Pilipinas, yung executive. Lahat po involved Lahat ng legislative, tagagawa ng batas. Kay Kibuloy. Hindi ko po maintindihan kung paano na nangyari sa Pilipinas. Overkill. Iba-ibang issue yan, Iba-ibang issue po yan. Sa may House of Representatives po, yung SMNI na ang may-ari si Kibuloy. Sa Senado po, yung contempt dahil hindi siya umattend. Sa DOJ, yan yung tunay na kaso. Pero lahat sila, pwedeng ipakulong si Kibuloy. Isang katawan, 4 ang pwedeng magpakulong. Yung Davao, yung Korte ng Davao, Korte ng Pasig, House of Representatives at Senado, lahat naghahanda ng kulungan para kay Kibuloy. Isa lang ang katawan Parang ninormalize natin na pag pinag-initan ka,
Ano? Pinag-initan ka dahil ikaw yung posibleng magpondo kay Sara Duterte, ikaw yung pwedeng maging machinery, sumasalo ka, kaibigan ka ng mga Duterte. Pag napag-initan ka, talagang lahat ng puwersa papasok sa iyo. Ayan ay opinion ko. Kasi kung talagang kaso po ang habol natin, kaya nyo ipapakulong si Kibuloy, ayan no, meron ng DOJ. Pwede na kayong bumitaw yung iba. Re-electionist po ba si Reza Ontiveros? Hirap ng targetin sa FPRRD kaya daanin kay Pastor Kibuloy para maabot si BP Sara. Di kasi nasira sa DepEd. Thank you very much kay Gregory sa 5,000 won. Ibang uri po lumaban tong mga kalaban natin. Sama-sama. Pulahan, Makabayan Black, Dilawan at Kakamping. Laban sa mga Duterte. Galing, no? Galing ng mga Duterte, no? Pero pakiramdam nila, sila pa yung inaapi ng mga Duterte. Pinagtutulungan nyo na yung mga Duterte at mga kaibigan ng Duterte. Pero pag nagsalita pa po sila pa po yung inaapi. Si Sara Duterte pa yung matakaw sa kapanyarihan. Etc. Mawawalan talaga kayo ng bilib sa gobyerno. Magkano. Anyways, hayaan na natin yan. Kaya po ng mga abogado niya yan. Kaya po ng mga... Ayun ang problema eh. Unnecessary na yung iba eh, di ba? Unnecessary na po yung mga contempt lang eh. Kala mo, napakalaking warrant of arrest. Okay. Punta na po tayo sa iba. Last na po. Merong maganda po ako ritong pahayag po. Ito po, nagsalita na po itong mga negosyanteng. Ito po, isa sa masasabi natin na malaki rin tong block ng mga negosyante na to. Yun pong Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Ito po yung mga negosyanteng Filipino-Chinese. No? Marami po to. Marami po itong mga negosyante na to. Ayon po sa kanilang presidente, may dalawa po sila eh. Ito problema eh. Nakita po nila, Glenda Fernando, sir, wag po kayong susuko. Kita ko susuko, wala naman akong kaso. Biro lang, biro. Pinagagaan natin. Parang, ginigiba talaga nila eh. Ginigiba talaga nila. Tapos yung bawat vlogger, may nakatokang manira eh. Puta sa akin, ang paninira sa akin, hindi yung bobo ka ba doon, hindi yung mahina mga argumento mo. Puta, ang panira nila sa akin na manyak. Tanong mo naman kung saan nila nakuha yun. Puta, wala namang mapakitang video, wala. Imagination, ginawan ka ng mga laway. Ganun po, siraan po ngayon eh. Kung hindi ka talaga matatag ngayon, hindi ka matatag, Duterte supporter ka, hindi ka matatag. Puta sa akin, ilan yan mga nakatoka sa akin na malulupit eh. Walang patid po yan. Halos araw-araw may bumibira po siya. May pumapasok pa rito para mang-asar. Dami, no? Kanya-kanyang toka yan. Meron pa po sa mga ibang vlogger din. Tindi, no? Ngayon lang po ako naakusahan na Proud naman ako na maakusahan sana ako na may... Kaso po siya, kababuyan yung mga gustong palabas. Mang Kanor, meron ba akong video? Utot nyo. O, balik po tayo rito. Hindi lang po yung mga Duterte, hindi lang yung mga kaibigan ng Duterte, pati po yung mga vlogger. O, kita nyo, bibigyan ko kayo na halimbawa. Ikaw ba dong wala kang utak, puro kang ngangaw? O, yan, di ba? Pero utak mo, tungaw. Trabaho nila yan na mag-imbestiga, may mga kanya. Di ba? Wala na akong utak. Anong ginagawa nyo rito? Pag pinatulan mo, sisikat naman sila. Hayaan mo lang. Ganyan talaga yan. Kasi po, gusto po nila yan, mapikon ka eh. Pag napikon ka, ikaw ang talo. Di po na-stop. Tama ka dahil ang lupit nyo eh. Ay, meron pa nga po wala bago itong mga Chinese-Filipino. Kanina, binabalita natin, yung nakapanood ng aking topic kanina, na gustong paimbestigahan ni Raul Manuel, di ba? Yung At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Gia, peace out.